Viral ngayon sa social media ang isang event na maisog sa Los Angeles kung saan makikita ang pinagpestahan ng mga naroon sa event. Ang video na pinapakita sa LED screen na sumisinghot si BBM ng ipinagbabawal na droga. Base sa video, naka-formal attire si BBM habang nag-snort ng coca at sabay tingin sa langit na parabang lumulutang sa pagkahay. Agad naglabas ng pahayag ang Department. So yan, bago natin simulan, o bago natin ipagpatuloy, kung gusto nyo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood, subscribe nyo na ako. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At shoutout na rin sa may-ari ng video na to, walang iba kundi si The Showbiz Caster, na may pamagat na Viral Polvoron Session ni President Bongbong Marcos, pinagpiestahan sa Amerika. So shoutout sa may-ari ng video na to. So wag na natin patagalin pa. Let's go. Panoorin na natin. Of National Defense o DND sa naturang issue at sinabing peke ang kumakalat na video. Pinawag ng isip bata at swapang ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang anyay mga paninira para i-destabilize ang ating gobyerno kasunod ng pagpapakalat ng video. Okay, ayan na. So bago natin pagpatuloy, makikita naman natin sa video na ang layo doon kay President Bongbong Marcos. Sa tenga pa lang, sa pananamit niya pa lang, hindi ganitong manamit si Bongbong Marcos, hindi ganito yung tenga, hindi ganito yung itsura, yung lapad ng mukha. At alam niyo ba na sa AI, madaling madaya ang mga mukha at magaya ang mga mukha ng ibang tao. Natatandaan niyo yung aking vinalag last time na about kay Lutong Kahoy vlog na si Coco Martin. 'Di ba? Napanood niyo 'yon. Si Coco Martin, gayang-gaya niya yung mukha, siya talaga as in. 'Di ba? Hindi natin maipagkakaila na kamukhang-kamukha niya talaga kasi yung AI na ginamit o yung sinasabi nila na swap face na sinasabi o deep fake AI ay pwedeng-pwede na po yung gawin sa kahit na sino. Maaari pong ang nakatayong yan ay totoong tao at pinalitan po ng mukha para po masira ang ating Pangulong si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos. Okay, so sa mga naniniwala dyan na si Bongbong Marcos to, adik daw si Bongbong Marcos, tingnan ninyo ang itsura bago po tayo manghusga. At sana maparusahan po yung nagpakalat na nanira po dito sa ating mahal na Pangulo. Okay? At wala po kayong magawa sa mga buhay ninyo. At pati yung Pangulo ay tripan na ninyo. So tuloy pa natin. Nanawagan din ang kalihim sa mga otoridad sa Amerika na imbestigahan ang insidenteng ito. Patay kayo dyan. Okay? Sana maimbestigahan yung nagpakalat ng video na to. Katarungan ang kailangan natin. Panoorin ang pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro. May nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video. Bago natin ituloy ulit, so comment nga kayo sa comment section kung kayo ay hindi naniniwala na ito ay si Bongbong Marcos or naniniwala kayo na kung si Bongbong Marcos ang nasa video na to. So let's go. At obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Yes. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Yes. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po... Mapapansin niyo yung mga tao dun sa video. Tingnan ninyo, pagmasdan ninyo. Ano ang kulay ng suot nila? Green.
So, kayo nang bahalang humusga. Wala po akong sinasabi sa inyo, ha. Wala po akong nais gustong sabihin, pero kayo na lang po ang mag-comment kung anong meaning ng color green. Tuloy ay natin. hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito Dapat, upang no? ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na So, tinawag tuloy ni Gibo Chodoro na isip bata yung mga gumagawa nito. So, ang totoong adik nito ay hindi yung CPBBM. Ang totoong adik nito ay yung gumawa, nagpakalat ng video na to. Yun ang totoong adik, di ba? Walang magawa sa buhay, walang mapagtripan sa buhay. mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Dapat Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi kanais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay. So, tuloy natin yung video. Itong video na to ay galing sa News 5 Everywhere. So, ito yung part 2 na gagawin kong reaction video. Let's go. Kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos, ang paglabas ngayong araw ng isang video kung saan makikita. Ito, bago natin ituloy, basahin muna natin yung title ng video ng News 5. Umano'y video ni PBBM na gumagamit ng droga ipinakita sa Maisog Rally sa Los Angeles. Okay, let's go. Nagdodroga umano ang Pangulo. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, anong reaksyon ng mga miyembro ng gabinete sa lumabas na video? Nako, Cheryl, tinawag ng Department of Interior and Local Government na peke at malisyoso ang video na lumabas kanina ni Pangulong Bongbong Marcos na tila nagdodroga. Sabi pa nga, malinaw na paninira ito sa administrasyon. Pero si Presidential Son at Congressman Sandro Marcos tumanggi na patulan pa ang usaping ito nang makausap natin siya kanina dito sa Batasang Pambansa. Si Pangulong Bongbong Marcos ang pinulutan sa Maisog Rally sa Los Angeles, California. Ipinalabas doon ang video ng umano'y pagdodroga ng Pangulo. Hindi na namin ipakikita ang buong video, pero maririnig ang sigawan ng mga tao. Habang piniplay ang video, pinagre-resign at tinawag na bangag ng mga dumalo si PBBM. Wala talagang magawa sa buhay itong mga taong ito, no? Ang Maisog ay grupong kaalyado ng mga Duterte. Katunayan, Sabi na eh. 'Di ba? Doon sa mga naka-color green, kakasabi ko lang sa inyo kanina kung anong ibig sabihin nun. 'Di ba? Sayang naman yung unit team na nabuo noong election. Nakakaawa lang o nakakalungkot lang, no? Na yung unit team ay nabuwag na. una nang
tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Marcos sa isang Maisug rally noong Enero. Present sa Maisug rally sa Los Angeles, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sabi na si Harry Roque ang yun screenshot ng video na pinagdikit niya sa tunay na picture ni PBBM. Buwelta naman dyan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Koreano yun, hindi Pilipino. Nakita mo naman. Paninira. Ayaw namang patula ni Presidential Son at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang lumabas na video. It's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long. Ewan ko ba doon kay Tabachingching na yun, no? Kay Harry Roque? Bakit gumagawa talaga siya ng paraan para ikasira nitong PBBM? Hindi na lang siya manahimik. No, baka mamaya ma-high blood pa siya. Di ba? Ayoko na lang din magsalita ng todo-todo eh. Di ba? Hindi na lang siya matulog na lang. Kailangan pa niyang magtrabaho. Di ba? Hanggang ngayon ba naman? Trabaho niya pa rin ito. Ang pagsilbihan si Duterte, di ba? Tuloy natin. It's quite pathetic. Nakarating na sa DILG ang video at peke raw ito na maaaring ginawa gamit ang artificial intelligence. Bilang patunay, pinagdikit pa nga ni Abalos ang screenshot sa video at tunay na picture ng Pangulo. Sa tenga pala. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na tenga pa lang, ang layo-layo na. Diba? Magkaiba na raw ang dalawa. Hindi pa niya nakakausap ang Pangulo kaugnay nito, lalo't busy ang Pangulo sa kanyang sona. Sa litrato pa lang, nakita ko na, hindi po ang Pangulo ito. It is so unfair. It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the state of the nation address. Tapos isasabi mo to on a very malicious level. Bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan? Kinumpirma rin ng Department kasi, of diba? Information and Communications Technology na peke ang video sa Maisug Rally. We can confirm that this is really an edited video. Nakakahiya kayo mga DDS, mga Duterte supporters. Di ba? Nakakahiya. Naglabas kayo ng peking video, paano pa kayo paniniwalaan ng taong bayan sa mga susunod pa ninyong aksyon? Di ba? Ay ngayon pa lang na ginawa ninyo ay pinahiya ninyo yung inyong mga mga sarili, di ba? Sa ginawa ninyong yan. For a fake video. According to our analysis sa fake video, mapapansin niyo that the lighting is not consistent. And parang nandito maliwanag, the rest is madilim. Para kay Defense Secretary Gibo Chodoro, parte ng destabilization plot ang malisyosong video. Obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Dagdag pa ng kalihim, isip bata ang gumawa nito. Etong mga isip batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Posibleng sinadya rin daw sa Amerika ilabas ang video para hindi sila makasuhan dito sa Pilipinas. Kaso kasi yan. Di ba? Paninirang puri. Yun yung unang-una. At panggagamit sa isang tao. Di ba? Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Cheryl, inatasan na nga ng Interior Department ang Philippine National Police para bumuo ng task force na tutukoy kung sino-sinong mga taong nasa likod nitong malisyosong video na ito. Number 1, Harry Roque. Kitang-kita natin sa video. So, dapat pang makulong itong si Harry Roque. Comment nyo ulit sa comment section. At pinag-aaralan na rin umano ng administrasyon kung pwedeng kasuhan ang mga ito. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili.